Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang Episode 391, December 8, 2023. Halos kalad ka rin na nito si Lynette papunta ng bangko. Hinanap ni Lynette si Harry, pero sinabi ng mga ito na si Harry ay nasa tabi-tabi lang. Samantala naman si Carlos ay pauwi na ng bahay nila. Naisipan itong tawagan si Lynette at sabi ng masamang loob, bakit parang natutuwa ka? Ipinakita nito ang video na kuha kay Annalyn. Sinabi nito ang impormasyon tungkol kay Annalyn na bagay na pinag-alala ni Lynette. Ginagawa nila ito upang takutin nila si Lynette kapag ito ay gumawa ng hindi maganda. Ipinakita nito kay Lynette ang nakuhang video kay Annalyn. Galit na galit si Lynette sa mga ito at sinabing huwag na huwag gagalawin si Annalyn. Nanibago si Carlos at nagtaka bakit hindi sinasagot ni Lynette ang kanyang mga tawag. Tinalatkad naman ang lalaking ito si Lynette palabas ng bahay upang pumunta sa bangko at kumuha ng pera. Eksakto namang sila'y nakasakay ng sasakyan na dumarating naman tong si Carlos. Kaya hindi nakita ni Carlos si Lynette. Tinuntok nila ang baril sa gawin ni Carlos upang takutin si Lynette. Nagtaka naman si Carlos bakit naroon ang sasakyan nitong si Harry at nakita niya pa ang pag-alis ng sasakyang ito. Napatingin siya sa bahay niya na nag-aalala. Tinawagan naman ni Moira itong si Balahadja upang tanungin kung ano na ang nangyari sa kanyang iniutos sa bata ni Balahadja. Sinabi ni Balahadja na ito ay tapos na. Sinabi naman ni Moira na baka ito ay matrace sa kanya. Tinanong niya kung nasaan na si Balahadja at sinabi ni Balahadja na naandun niya sa lugar na yon. Sinabi ni Moira, okay, good, at magbibihis lang ako upang hindi ako makilala. Pumasok sa isang restaurant si RJ. Humanap siya ng mauupuan at naupo siya rito habang naghihintay ng tawag mula sa mga kidnappers. Nag-aalala siya at nagpapalinga-linga sa paligid. Hindi niya alam na mayroong nagmo-monitor sa kanya at nakakakita sa kanyang mga kinikilos. Samantala dumating na si Carlos sa kanilang bahay. Nag-alala siya nang makita niya ang mga nagkalat sa paligid. Nakarating na sa bangko si Lynette at binili na siya ng mga masamang loob na ito na ang kailangan lang nila ay pera. Nagdududa sa kanila si Lynette. Sinabi na mga ito na sumunod lang sa kanya ng maayos at nang matapos na ang araw na ito ng matiwasay at nang makauwi na siya ng matiwasay. At kapag lumaban ito ay hindi lang siya ang masasaktan kung hindi pati si Annalyn. Takot na sinabi ni Lynette sa mga ito na huwag sasaktan itong si Annalyn. Kaya sinabi naman ng masamang loob na ito na depende yun sa kanya. Patuloy namang hinahanap ni Carlos si Lynette sa loob ng kanilang bahay. Bagay na narinig ni Harry. Kaya gumawa ito ng paraan para makalikha ng ingay. Palabas na sana si Carlos ng pinto nang marinig niya ang ingay mula sa isang kwarto. At yun ay si Harry, kaya dali-dali siyang pumunta rito. Dali-dali niyang kinalagan si Harry. Tinanong niya kung nasaan si Lynette at sinabi ni Harry na kinuha ito ng mga magnanakaw. Patuloy naman nag-iintay si RJ sa tawag ng mga kidnappers na may makita siyang isang lalaking umupo doon sa kabilang mesa. Matama niya itong piningnan. Kung titingnan mo parang ito na nga kanyang iniintay. Subalit, alam pala, may pamilya pala itong kasama rito. Tinawagan na siya ng nagmamasid na ito. Sinabi ng nasa kabilang din niya, hello, Dr. Tanyag. Nervous ka yata. Sabi ni RJ, tapusin na natin ito. Nagmamadali ka ba? Gusto pang makipaglaro eh. Si Moira pala ang kanyang kausap at nagboses lalaki ito. Nagtaka naman si RJ nang tanungin siya nito
kung hindi ba daw siya nagtataka bakit nangyayari sa kanya ito. Pinaparusahan daw siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Kaya nagtaka si RJ, sabi niya, ano bang kasalanan na sinasabi mo? Kilala ba kita? Sabi ni Moira, hindi. Pero si RJ daw ay kilalang kilala niya. Kaya taka tong si RJ, tinatanong kung sino siya at nasaan siya. Sinabi ni RJ dito na magpakita siya, pero sinabi ni Moira na ayaw niya at parang nagbago na ang kanyang isip. Ano daw kaya kung patay na lang niya ang tatay niya at saka siya. Noon napansin ni RJ na parang may laser na tumututok sa kanya. Bahagyan na hintakutan si RJ at napatingin siya sa paligid. Nakarating na sila Annalyn sa lugar na pinantahan ni RJ at nagtaka siyang naririto ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ng mga ito na sinabi ni Dr. Lindo na kailangan niya ng tulong kaya sila ay naghiwa-hiwalay upang hanapin si Doc RJ. Sinabi ni Lynette sa mga masamang loob na kapag may bigay na ang pera ay lulubayan na siya at ang pamilya na at pati na si Annalyn. Sabi ng masamang loob, oo daw. Kaya bumaba na sa sasakyan si Lynette upang maglakad papunta sa bangko. Samantala dumating na ang mga pulis sa bahay ni Carlos. Sinabi ni Carlos na tinangay ng mga magnanakaw si Lynette at pati si Harry sinakta ng mga ito. Humingi ito ng tulong upang matagpuan si Lynette. Hinanap ni Doc Lindon at saka ni Regan si Doc RJ at iniwanan nila si Annalyn dito. Subalit, nung bumalik sila ay wala na si Annalyn sa kanilang pinag-iwanan. Dahil nga nanonood si Moira sa kanya, nakikita nito ang reaksyon ni RJ. At ang laser na yan pala ay laser lang ng bata. Nasaktong nakatapat naman sa puso ni RJ. Tinawanan siya ni Moira. Galit na galit dito si RJ. Tinanong ni RJ kung ano ba talaga ang atraso nito sa kanya. At sinabi niya ay pwede siyang makipagpalit sa kanyang ama. Sabi ni Moira, totoo, makikipagpalit ka? Sabi ni RJ, oo. Nilaro pa ito ni Moira at sinabi ni Moira na, alam mo, parang type kita. Napatanga naman dito si RJ. Nauubos na ang pasensya ni RJ kaya sabi ni RJ kuhanin na ang pera sa kanya. Sabi ni Moira, bakit hindi ka ba interesado? Sa bagay, may asawa ka pala. Sinubukan pa niya si RJ. Sabi niya, gusto mo, patayin na lang natin ang asawa mo. Casual naman siyang sinagot ni Arjen na sinabing, bahala ka. Basta'y balik mo ang papa ko. Sobrang inis ni Moira. Sabi ni Moira, ang sama mo palang asawa. Kaya sa inis nito, sinabi na nito kay RJ ang instruction. Pinalagay nito kay RJ ang backpack sa loob ng garbage bag na nasa ilalim ng mesa. Pagkatapos ay itinuro nito ang dilaw na basurahan at doon daw ilagay ang backpack. Sinabi ni Moira na oras na mailagay ang pera doon sa dilaw na basurahan, ito ay aalis na at pupunta na sa kanyang pinanggalingan at huwag lilingon. Tinanong ni RJ kung nasa ng kanyang papa at sinabi ni Moira nasa labas ng basar at nasa malaking basurahan. Hayop ka! Bakit mo doon ilagay ang papa ko? Pasalamat ka nga Dapat nga yan, nasa loob na ng ataul. At pinilagay na nito ang pera sa basurahan. Subalit sinabi ni RJ na papaano siya makakasigurado na naandun ang kanyang ama. Kaya nagpadala ito ng video na katunayan. Sobrang galit na galit si RJ kay Moira. Akala niya ay totoong kidnapper ang kausap niya. Sinabi naman ni Moira na magmadali na siya dahil darating na ang truck ng basura kung hindi makikita na nila ang kanyang papa sa dump site. Inilagay na ni RJ ang pera doon sa dilaw na basurahan sinasabi ni Moira. Pagkakalagay ay tumalikod na ito. Pagkatapos niyang mailagay ay pinaalis na siya doon ni Moira habang pinagmamasdan niya ito sa monitor. Malaman kaya ni RJ na si Moira at ang kidnapper ay magkasapakat?